Magandang araw po mga Batang Maynila. Isang maaliwalas na Sabado sa inyong lahat. Welcome po sa Yormes Hour special broadcast. Kami po ay nag-stream or nag-broadcast today for the reason and purpose of informing yung aking mga paborito. No, i-update ko po yung aking mga paborito. Yung aking mga minamahal na lolo't lola, no, sa lungsod ng Maynila. Opo, sa mga minamahal kong senior citizen sa lungsod, ay meron po akong update ngayon, no, na magaganap sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, yung buong linggo na darating. Gusto ko lamang po kayo i-update para po sa kaalaman ng lahat in advance. Kasi po, magkakaroon po ng konting kalituhan sapagkat may mga ilang pa tayong barangay official na hindi pa tumutugon sa direktiba na ipinatupad natin o para po sa mga pribilehiyo o mga benepisyo na bibigay natin at binibigay natin sa ating mga minamahal na lolo't lola at nanay tatay na senior citizen. Ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, at mga batang nanonood, I hope I'm not asking too much so that we can reach as many people as possible in Manila. Pwede po ba ipakishare nyo po itong broadcast na ito sa inyong mga lolo, lola, nanay, tatay. At mga kaibigan nyo din. At sa ating mga lolo't lola na nanonood, lalo na yung mga presidente ng mga senior citizen, please stay tuned at maaari nyo ring i-share sa kapwa nyo senior citizen para properly guided ang lahat at hindi magdulot ng kalituhan sa mangyayaring sabay-sabay o what you call simultaneous distribution nung lagi kong pinapangarap para sa aking mga lolo't lola na maging malusog at malakas sa pagbibigay ng insured milk or what you call gold. Gold to, no? Oo. So, nay, tay, mga lolo't lola ko, mga minamahal kong senior. Noong nakaraang linggo ay, 2 weeks ago, sa kasagsagan ng kampanya, ay ng, anong tawag dito, kasagsagan ng baha, no? Yung kampanya natin para malinis yung mga imbornal. Simultaneously, ako po ay naganap ng mga natitirang pera na pwedeng malikom at through the help of Director ng MHD o ng Manila Health Department, Director Grace Padilla at 10 ng mga kasama namin sa Health Board. At sa tulong na rin ni Attorney Paul Vega, ang ating OIC sa City Treasurer's Office, kami po ay nakakalap ng pondo. At ito naman po ay dinesisyonan namin ng board na mag-acquire na, no, ng insured milk para patibayin, palakasin at makapagbigay ng sustansya sa mga pangaraw-araw na pamumuhay ng ating minamahal na senior. Now, having said that, ang ginawa naman po natin, no, ako naman po, noong nakaraang linggo ay nagbigay ng direktiba sa mga barangay chairman, secretary, treasurer. Opo. Yan. Na kung saan magtala ng mga listahan, sa listahan ng mga senior na nasa kanilang barangay. Yun naman po. Very basic lang po ang pinagawa ko sa ating chairman, secretary, treasurer, na pinatutunayan nila na itong mga senior ay nandoon sa nasasakupan nilang barangay. At katulad ng ipinangako ko at dati ko nang ginawa, ulitin ko po lagi ito, no? Sa mga barangay chairman, secretary, treasurer. Botante o hindi botante, no, ay magbebenepisyo sa programa ng inyong pamahalang lungsod. May sakit o wala. No, kasi marami po kung talagang naumpisahan ng mga benepisyo ng senior. No? Yun po ang basic policy.
Ibig sabihin, kahit may sakit, nakahirati sa karamdaman, o sa ospital, o sa bahay, may benepisyo pa rin. No? So, it has to be, simple lang ang requirements. Taga Maynila at senior citizen. Wala na pong iba. Hindi kailangan bumoboto kasi marami sa ating mga matatanda ay may sakit na at physically challenged. Kaya gusto ko, pag nagbibigay ng mga programa, walang pipiliin. Lahat dapat pantay-pantay ang halaga ng bawat minamahal kong senior citizen. Yan po yung pinadala natin. At sila po binigyan ko ng 3 araw para magsumite ng mga listahan. At marami naman nag-request na kung po pwede i-extend. Binigyan ko sila 72 hours to comply. Ulitin ko, sino po ang binigyan ko ng direktiba? Chairman, Secretary, Treasurer. At yung iba ay nag-request ng extension. So, they were given up to Monday. Ulitin ko po, itong darating na Lunes. Yan ang last day nila. If not, they're going to be held liable or maybe some administrative proceedings will happen against them. Because ito'y pagsasaayos. Pagsasaayos kung saan, paano natin sinisinop yung paggastos ng mga natitira pa. Naku, Diyos ko, kung makikita nyo lang po kung paano kami nagkukwenta. Talagang hirap na hirap po sa pananalapi ang lungsod. Pero sabi ko nga sa inyo, mga nanay tatay ko, huwag kayong maglala, sanay ako ng wala. Kaya hahanap at gagamitin natin ang ating abilidad, matupad lang natin yung pangarap natin, mga serbisyo. Itong usapin na ito, patungkol sa mga lolo't lola natin. Pag hindi po nila yung ginawa, huwag po kayong mag-alala. Papapanagutin naman po natin sila. At kung kayo'y nanonood at hindi kayo napapabilang, ito po kasi ilalathala ko para kwentas klaras tayo. Ilalathala ko po ngayong oras mismo na ito, ang mga partikular na barangay na tumupad na sa direktiba at mabilis na tumupad sa direktiba ng inyong pamahalang lungsod. In fact, sa totoo lang, mga nanay tatay, napakasimple lang naman nun. Alam naman natin ang mga barangay natin maliliit lang. Madali naman nilang mahanap yun. At ikukwento ko naman sa inyo ang dahilan. Bakit ganoon? Mamaya, ikukwento ko at manatili lang po kayong manood. Pero for the meantime, yung mga masigasig ninyong barangay chairman at barangay kagawad secretary treasurer na nagsumiti at tumugon agad, ilalathala po namin ngayon. Ito po, at sana, please, again, do share this broadcast. Now, ito po ang unang data. Out of 896 barangay, 469 barangay na po ang tumugon sa aming direktiba. Ibig sabihin, 469 barangays na ang nagsumite ng listahan ng kanilang mga senior citizen sa loob ng kanilang nasasakupang barangay. Yan po ay as of August 8. Anong oras yan? 2. Nakalimutan ko yung salamin. Malabo. 3:44. Yan. So, yan po ang dami ng barangay na tumugon. Ibig sabihin, halos kalahati na po ay tumugon. At, I hope you don't mind, pasensya na kayo, iisa-isain ko. Para naman, ipagpapuri naman natin yung mga chairman o barangay na mabilis tumugon sa mga direktiba na siya naman kapakinabangan ng ating mga nasasakupan. Ito po ang listahan, District 1. Lagay mo nga yung District 1. Ayan po. Barangay 15, 138. Barangay 17, 230. Barangay 35, 304. Barangay 36, 241. Barangay 37, 227. Barangay 49, 263. Barangay 50, 581.
Barangay 51, 368. Barangay 61, 392. And Barangay 63, 230. Ulitin ko po, yung nasa kaliwa, sa column, kung kayo nanonood sa telebisyon o sa inyong cellphone, yan po yung barangay number. Kung dyan po kayo nasasakop, ito naman po yung sa kanan ay total number of senior citizen na officially sinumite ng ating mga barangay official o respective barangay. So, we go on with District 1. Next, Barangay 76, Barangay 77, 81, 82, 83, 84, 87, 88, Barangay 96. Next, Barangay 98, 99, 101, 106, 110, 117, at 128. No. Yan po, no? Ang total sa first batch, no? Sa first batch sa District 1 na mabibigyan Lunes, Martes, Merkules o itong week na darating ay 8,312 senior citizen. EJ, tanong mo nga kung may nagtatanong dyan. Yorme, susubukan kong tanongin, yung maaari ninyong itanong. Yorme, yung barangay po namin, hindi po kasali, hindi po kasama. Ano pong dahilan? Ay hindi pa ho sila nagsusumite ng listahan ninyo. Kaya sa mga lolo't lola ko, maaari nyo nang tanungin ang inyong mga barangay chairman, secretary, at treasurer. Yung ba tanong nila? Yes po. Sabi ko na eh. Uulahan ko lang. Kasi magkakalituhan eh. Kaya hindi nyo po napansin mga nanay ko, pasensya na kayo ha. Ulit-ulit. Pero hihimay-himayin ko. Pag wala kayo sa listahan, hindi pa kayo mabibigyan. Sad to say. Now, tanong, Yorme, may gatas na ba? Opo, para sa lahat. So, yung supply, hindi problema. Yung data, saan manggagaling? Sa barangay chairman o sa barangay? Pag hindi po kayo napabilang doon sa una, halimbawa, District 1, ibig sabihin, hindi pa po kayo mabibigyan next week. Sa mga senior citizen, nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, lalo na yung mga presidente na senior, I hope you can go now to your barangay official to submit because they have still until Monday to do so. Okay? So, that is District 1. District 2 naman. Yan, District 2. Yan. Sa District 2, ito po ang mga naunang nagsumite. Barangay 149, 152, 153, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 167. Pag wala po kayo dyan, puntahan nyo si chairman. Mag-submit na. Sumunod, 171, 172, 175, 177, 180, 182, 184, 186, 187, at 188. EJ, pwede makisuyo. Yung salamin ko nga sa lamesa ko. Sa malayo kasi hindi ko na mababasa masyado. So ito po yung second, ito po yung pangalawang listahan ng District 2. Pangatlong listahan, 189, Barangay 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, and Barangay 200. Ang galing nun ah. Sunod-sunod sila. Barangay 200. Ito naman. 201, 201, 202, 202-A, 203, 205, 206, 207, 211, 212, 213. Okay? Sorry ha, nagpipilit eh. Nagpapabata. Ayan. Ayun! Kasi nearsighted po ako eh. So, sumunod. 214, 216, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, and 227. Yan ang mga barangay. Sa mga ngayon lang ha, ngayon lang naka-tune in. Nagsumiti na.
ng listahan ng kanilang senior citizen. Next, 228, 229, 230, 231, 232, 252, 258, 259, 260, 261, 262. Palakpakan mo naman. Bigyan mo naman palakpakan yung mga barangay chairman na yan. Next, 264, 266, and 267. Total sa District 2 na mabibigyan ng insure milk ng para sa mga senior citizen this coming week is 15,478. Okay. Ulitin ko, pag wala ang inyong barangay, hindi pa nagsumiti si chairman o secretary treasurer ng listahan ninyo. Kaya, total, Sabado-Linggo ngayon, meron pa silang 2 araw o di i-submit na nila sa Barangay Bureau at OSCA. Okay, District 3 naman tayo. Barangay 268, 269, 270, 281, 285, 286, 288, 289, 290, and 292. 295, 299, 300, 301, 302, 304, 309, 310. Ba, malaki yun, no? Buti pa to. 311 and 312. 313, 316, 317, 321, 323, 324, 325, 326, 330, 331. 332, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 343, 344, and 349. 350, 351, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 362, 364. 367, 373, 377, 381, 386, 389, 392, 394. Total sa District 3 is 10,776 senior citizen. Ang total first list compliant barangays. Ulitin ko, no? Yung sa kabila po ay numero ng barangay, nasa inyong screen. Yung nasa gitna is total number of senior citizen na sinumite ng inyong mga barangay official. Let's go now to District 4. District 4, first compliant barangays. Barangay 395, 397, 398, 399, 403, 406, 407, 410, 412, 414. Next. 417, 418, 419, 424, 427, 430, 443, 445, 446, 450, 455, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 472. 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, and Barangay 483. 484, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, and 497. 498, 499, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, and 520. 521, 524, 521, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 542, 543, and Barangay 544. Barangay 545, 551, 552, 553, 554, 560, 563, 566, 569, and Barangay 570. Barangay 571, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585. Ang total po sa District 4, first compliant, list of compliant barangays. Total of senior citizen
15,000 senior citizen sa District 4. Let's go now to District 5. Ulitin ko sa mga bago lang, no? Please grab a copy. 'Di ba pag nanonood kayo, pwede niyo i-post tapos i-picture grab, no? Para makita ninyo na nandoon na yung barangay nyo. Pag wala yung barangay nyo, tanungin natin si chairman. No, bakit hindi pa siya nagsusumite? Madali lang naman yan. O patulad dito, ang hirap-hirap isumite nito. Sa totoo lang, ito, barangay 649. Pamilyar ako dyan, Baseco yan. O, 2,464. Imagine mo yun, isang barangay lang. Pero nasubmit niya within the timeline, di ba? So, ulitin natin, ito ang first list ng District 5. 649, 652, 653, 654, 655, 656, 666, 667, 672, 673, 674, 675, 676, 681, 688, 689, 691, 693, 694, and 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 704, 705, 708, 717, 721, 723, 724, 726, 727, 729, 730, 731, and Barangay 732. Barangay 733, Barangay 734, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 746, and 748. Barangay 754, 756, 757, 758, 759, 760, 764, 765, 766, and 767. District 5 ulit, 770, 771, 773, 775, 776, 778, 780, 781, 783, 785. 786, 787, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, and 799. Barangay 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, and Barangay 810. Barangay 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, and Barangay 821. Ang galing naman ito. Isang buong zona halos yun Kompleto. Hindi magkakalituhan doon. And the last list of District 5, first list of compliant barangays for senior citizen ensure milk distribution next week. 822, 823, 825, and Barangay 827. With a total of District 5, 23,047 na minamahal kong lolo't lola. Okay? Ngayon naman, District 6. Please do share this broadcast, mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, mga nanay tatay. For ano yan, proper information. Huwag mawala ang lituhan, no? Dito naman tayo sa District 6. Last district. The first list of compliant barangays. 587-A, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595. 596, 597, 599, Barangay 600, 601, 602, 603, 604, 605, and 608. 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, and 630. Ang galing Kompleto yung buong zona na yan 632, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643.
644, 646, 647, 648. Barangay 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835. 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 856, 857, and 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 868, and 869. 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879. 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 888, and Barangay 889. 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, Barangay 900, and Barangay 901. 902, 903, 904, and Barangay 905 with a total of 28,419. Now, yan po ang kabuuan ng Maynila. Pakita mo ulit, ilan ang total? 101,032 senior citizen will get definitely this starting Monday sa tulong ng Manila Health Department, Office of the Senior Citizens Affairs, si Shay, Director Shay, MDSW, Director J, at saka tulong ng DPS, Engineering, at MTPB. Magtutulong-tulong para sa distribution. Ngayon, Yorme, paano po yung barangay na wala pa kami? Sa mga bagong nakapanood lang, no? Paano po yung mga barangay na hindi po kasama sa sinabi ninyo? Hindi na ba kami mabibigyan? Mabibigyan po kayo. Depende po sa inyong chairman. Depende po sa inyong barangay. Sa mga senior citizen na baka yung barangay nyo hindi pa nagsasubmit ng inyong data. Okay. Ngayon, merong mga natatakot. Ito po yung isa. Bakit hindi nag-submit yung iba? Kasi gusto ko naman maging tapat sa inyo. May mga chairman natatakot. Kasi kailangan nilang sumpaan yung mga listahan. No? Ano ba ang purpose natin? Gusto ko rin ipaalam sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay tatay, may mga ilang chairman, no, na siguro masasabi natin hindi masyadong excited sa ganitong pamamaraan kasi baka mabisto na yung mga nasa listahan niya ay hindi talaga sa barangay niya. Ayan wala tayong sinisino sinasabi lang natin yung pangkalagan. Now, with that, naapektuhan tuloy yung ibang senior citizen. Kaya tatanungin ninyo, bakit hindi pa nagsasubmit? Bakit yung mga yun nagsubmit? Kasi wala naman silang kinukubli. Wala silang tinatagong mamamayan. Kung saan nila tinatago at bakit nila tinatago, anong dahilan o purpose later on, hindi ko po alam. Pero ako po'y bilang inyong alkalde, isa sa obligasyon ko ay maging masinop sa mga gastusin. At gustong-gusto ko, lahat ng senior citizen magbenepisyo. Pero may mga ilang individual na barangay official nakaisapakat nung araw sa mga ibang individual din na nagnanais na pakinabangan yung hindi dapat sa kanila.
naalala nyo, mga nanay tatay ko, di ba yung naalala nyo yung mga forfeited? O, pag hindi nakuha, forfeited na. Di ba sa policy ko, kapag hindi mo nakuha yung Enero hanggang Abril, makukuha mo ng second quarter. Sabi ko nga, di ba? Huwag kayong magkalala. Pag hindi mo nakuha yung January hanggang December na allowance, pagdating ng Nobyembre, pagdating ng Disyembre, isang buo. Retroactive. Ayaw po yun nung dati. Kaya pinuporfit. Ako hindi ko pinuporfit. Bakit? Ang mga dahilan ko dyan, simple. Baka wala yung senior. Baka nagkasakit. Baka nagkabakasyon. Bakit natin ipuporfit? Ba't pa natin ibinabalik? Kung may binigay naman tayong pribilehiyo sa kanila. No. So kaya, ang policy natin, abangan ninyo, September, magbibigayan na ng allowance. After ng gatas, no, susunod ka naman gagawa ng paraan yung mga allowance ang lolo't lola ko. Okay? Pero, hindi na yung katulad ng dati. Kapag wala ka, wala na. Hindi po. Ang problema kasi, napansin namin, dumami yung tab mark. Parang lahat na lang, halos, ay lahat na lang yata may sakit. O wala. Ang duda po namin, may nagmamaniobra nung araw. Sige na. Let's move on na. Para wala nang sisihan, turuan kasi ayaw ko naman nadadamay yung mga walang kasalanan. Ayaw ko naman nasasakripisyo yung mga taong wala namang itinatago. Kaya tanongin nyo si chairman, bakit hindi pa siya nagsasubmit? O si kagawad, si secretary, treasurer, o si treasurer, si secretary. Wala namang masama, sasubmit nyo lang naman yung pangalan, tapos dadali na namin yung mga benepisyo, allowance, and so on and so forth. Kailangan natin linisin ang data. Opo. Pagdating ng araw, baka masya ko kayo. Kung gaano karaming lumobo yung data. Baka yung pati mga nasa sementeryo, nakakakuha pa ng allowance. Di ba masakit yun para sa inyo, mga taxpayer. Di ba? Kaya ako naman, ang obligasyon ko ay maging masinop. Katulad niyan, inilathala ko sa inyo, kwentas klaras, yung sinumite nila. At siguradong walang maiiwan. Okay. Ayun ang unang dahilan. Pagiging masinop. Yorme, 59 ako, no, hindi, 60 ako ngayong araw na ito. Ito maganda. 60 ako ngayong araw na ito. Hindi po ako napabilang sa listahan ni chairman. Huwag kang mag-alala. Pwede pa naman yan next batch. Tranching naman natin yan. Tranche, no? At saka natin aayusin at bibigyan. Kasi, marapit na rin po ibigay yung mga cakes. No? Lahat ng ipinangako ko, or lahat ng ginawa natin noong unang termino na nawala, ibabalik ko dahil ipinangako ko naman yan sa aking mga minamahal na lolo't lola at mga nanay at tata. At the same manner, tinutupad ko ang obligasyon ko sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Maynila sa pagiging masino, maingat sa paggastos, lalo na kung pawardi-wardi ang gastos at wala nang malasakit ang leader. Dahil yan ay pera ng taong bayan. Ito yung humigit, kumulang. Gatas pa lang po ito para magka-idea po tayo. Humigit kumulang 100 milyon at 10 milyon mahigit. 110 million pesos. Ayan, napagpatsip-patsip ko naman. So, bagay bang ingatan ko, mga batang Maynila? Please comment below. Tama ba yung aking pamamaraan kung paano maging masinop? Baka may mas maganda kayong idea, i-suggest nyo sa akin. For the meantime, dito, kung walang kinukubli, yung mga barangay chairman, walang dapat ipangamba. Mas madaling masiyasat kasi nandudulan sila sa kanilang mga barangay. O kung masinop naman at mainam ang mga barangay, kahit may sakit, ilista ninyo. Ang kwalifikasyon, simple lang whether cake, gatas, o pension. Senior citizen.
taga Maynila. Wala na. Ganon kasimple yung programa to. Huwag na natin paikot-ikutin ang ating mga lolo't lola. Sinimplihan ko yan since time immemorial. Naging komplikado yan nung nawala ako. Ibinabalik ko sa simpleng pamamaraan. Kaya, ngayon naman, pangatlo, Yorme, kailan namin matatanggap? Ay, Lunes po, magsisimula na. Ito naman ang posibleng mangyari. Siyempre, madami po yan, sabay-sabay. Yorme, bakit dito sa barangay namin wala pa? Kasama naman kami sa listahan. Hintayin nyo lang. Yorme, bakit dito sa aming barangay wala pa? Baka wala kayo sa listahan. Ngayon, may baka may nanonood ng mga chairman. Yorme, sa Lunes, magbibigay na po kami ng listahan ng mga senior citizen. Baka may nanonood ng mga barangay chairman, secretary, treasurer. Sa Lunes, magbibigay na po. Kailan naman po namin matatanggap? Yun ang magandang tanong. Tatapusin ko po yung 101,032. Yung first batch. Premium yun nila, sila ang mauuna. Bakit? Sila ang unang tumugon. Kailan po namin matatanggap kung kami sa Lunes naman magsusumite ng dokumento o listahan ng mga senior citizens sa aming barangay? Ay, kung maaga namin matatapos, madideploy yung mga gata sa barangay. Halimbawa, Miyerkules pa lang, natapos na namin yung 469 barangays. Di, ibibigay na rin po namin kagad. Kayo naman yung second batch. It can be Thursday, it can be Saturday next week, or it can be Sunday. Kasi yan ang kasarapan ng maagap. Pag maagap, ano yung sa English yung early bird catches the worm. Yun ba yun? Yun yung kasabihang English. So, I hope maliwanag. Meron bang mga tanong yung ating mga netizen? Meron ba silang inquiry sa proseso? Wala naman po. Malinaw daw po na ipapaliwanag na maayos. Okay. Kasi susunod na dyan, birthday cake. Ang susunod na dyan, allowance. Tapos susunod na dyan, yung regalo. Wala na pong tigil yan. Opo. Ako naman po may abacus ako sa opisina. Basta meron dyan pera, gagastusin ko sa paggawaing bayan, sa serbisyong bayan, sa kalusugan, at extra services. So, yan po kung bakit kami ngayong Sabadong ito ay nag-broadcast so that you will be properly informed. Now, sa mga nanonood at bagong nanonood pa lang, ulitin ko po ang aking panawagan. I hope, please, do share this broadcast. Copy, paste sa mga cellphone, or reshare sa inyong mga account itong impormasyon. Mahalaga po ito. Kasi ayaw kong maliligaw, malilito yung aking mga minamahal na lolo't lola at nanay-tatay na senior citizen. Mas marami tayong mabigyan ng impormasyon, mas marami tayong mabigyan ng ganitong kaalaman para sa bawat matanda sa lungsod ng Maynila, mas less ang tanong. So muli, sa mga bago pa lang naka-tune in, please review the broadcast. So muli, magandang hapon po sa inyo, sa mga lolo't lola ko. Ay naku magpapakalusog kayo, lakasan po ninyo. Mag-ensayo kayo lagi. Dahil marami pa ako nakahanda para sa inyo. Umpisa pa lamang po ito ng katuparan ng aking pinangako para sa inyo. And it's gonna happen while I'm here. Hanggat nandito ako, yung mga pinangarap ko para sa inyo, itutuplin ko. Again, pag-iingat kayo. Mahal na mahal ko po kayo, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay. I love you. Happy weekend. Have a healthy and enjoyable weekend with your family. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.